Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay manatiling nakatayo sa presensya ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. 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 Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, sa aming pong pagsasama-sama, sa aming pagtitipon, Panginoon, sa lugar na ito. Kami po ay naniniwala, Panginoon, na sa gabing ito, kami po ay dinako mo, Panginoon, sa isang gawain na kung saan ikaw ay aming mapapapurihan, ikaw ay aming mapapasalamatan sa iyong katapatan, sa iyong salita, Panginoon. Father, we welcome the works of the Holy Spirit tonight in our midst. At tinataas namin, Panginoon, ang pag-ibig ng aming Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Lord, pagpalain mo ang iyong salita na aming ipapahayag ngayong gabi, Panginoon. Hide me under the shadow of your cross. At ang tunay lamang na maparangalan at makilala at maluwalhati sa aming kalagitnaan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus, our Lord and Savior. And we believe tonight, Panginoon, sa lahat ng buhay na nandito ngayon, Panginoon, na inuna ang iyong kaharian at katwiran, ay may pagpapala kang nakalaan, Panginoon, upon preaching your word tonight, Panginoon. Maraming salamat. Kinakancel namin lahat ng works and plans of the enemy. At ang pinapahayag lamang at dinidiklar namin ngayong gabi, Panginoon, ang kabutihan, ang pagpapala, ang katapatan ng aming Panginoong Hesus sa gabing ito, sa aming mga buhay, at sa maraming buhay na makakakilala pa sa iyo, Panginoon. We proclaim salvation tonight. We proclaim healing, Panginoon. We proclaim deliverance, O God. We proclaim provision and blessing, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Cover us tightly with your most precious blood. Punuin mo kami ng kagalakan sa aming puso habang na kami nakikinig ng iyong buhay at makapangyarihan salita. At nagpapasalamat na kami, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na aming tatanggapin ngayong gabi, Panginoon. Itaas mo ang aming faith, O God, na sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Tatanggapin namin ang iyong magandang plano, Panginoon. At kami patuloy na mananatili sa at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan sa aming kalagitnaan. To God be the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen and amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Tayo po yung makakaupo na. Masaya po ba tayo ngayong gabi? Amen, praise God. Hallelujah. Ako masayang kinakabahan. Hallelujah. Praise the Lord at tayo po ay muli ay kapasalamat tayo sa Diyos. Binigyan tayo ng opportunity na makapagpahayag ng kanyang salita ngayong gabi. At thank you for the life of each and everyone. Deklarahan mo muna yung katabi mo. Ikaw ay pinagpala ng Diyos with so much blessing. Amen. Praise God. At talaga namang ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Amen. Kaya po ngayong gabi sa ating pag-aaralan po ay dun po sa ating team na New and Firm Foundation. Amen. Naramdaman nyo na ba yung team natin ito talagang lumalakas tayo. Amen. Kasi yung team pa lang natin ay firm na agad at bago. At yung natatanggap natin through the Spirit yung magandang pinapahayag ng Diyos sa atin. Amen. Yung magandang salita ng Panginoon. Alam niyo po, ewan ko kung kayo na nung binasa na natin itong buong chapter ng Revelation 21, ay talagang kakaibang revelation ng Panginoon at napapanahon sa ating buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Parang hindi kayo masaya. Praise God. Ano po? At nakakatuwa dahil ito pala yung kapayagan ng Panginoon sa atin, ay talaga namang maganda yung kanyang plano. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang plano ng Diyos sa iyo.
Praise God. Hallelujah. Talagang ah, ibinibigay sa atin ng Panginoon itong revelation na ito. Ano? It's a God's great revelation in this life. No? And in the ages to come at sa darating pang panahon. Kaya naman sa gabing ito, yung title po ng ating pag-aaralan ay pinamagatan nating You Are Built in a Strong Foundation. Praise God. Hallelujah. Sino po naniniwala dito na ang kanyang buhay ay founded in a solid foundation? Amen? Kaya pala minsan mabigat yung paa natin sa pag naglalakad tayo. Amen? Alam niyo po, pagka ang Diyos ay tinawag talaga tayo, tayo po ay hindi lang tayo basta tinawag, tayo po ay hindi lang basta pinili. Talagang ang Diyos may magandang plano sa ating buhay. Amen? And you are founded in a solid rock. Amen? And Jesus is the rock of our salvation. Amen? Kaya ang Panginoon, He has not only called us, but also tayo po ay predestined. Sabihin natin, predestined. Alam niyo po, yung sinerge ko yung word na predestined, yung bang, ayun, nakakalimutan ko tuloy. yung bang ikaw ay talagang pinlano na tawagin o kumbaga walang pagdududa na ikaw ay tinawag, itinakda, yun, tinakda, predestined, nakatakda kang gamitin ng Diyos, nakatakda ang pagpalain ng Diyos, amen? And we are founded in a solid foundation, amen? Strong foundation. Kaya naman naranasan natin nang makilala natin ang Panginoon. Ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Nung tayo makilala natin ang Panginoon, yung bang nararamdaman mo na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo. Amen? Hindi ka nanghihina, nararamdaman mo in your spirit. Amen? Na ang Diyos ay hindi ka hinihiwalayan. Amen? Ang Diyos ay hindi ka pinababayaan. Lahat naman po tayo dito dumadaan sa challenges, dumadaan sa trial, dumadaan sa mga pagsubok. Pero ito lang ang nakikita natin. Ito lang isang magandang sinisiguro ng Panginoon. You are founded in a solid foundation. Amen? Kaya nga di sa yung topic natin itong month na ito, amen? We are living in a kingdom that cannot be shaken. Amen? Kaya pag ang Panginoon, nandun ka sa Panginoon, nasa Kanya ang presensya, kagaya nung kinakanta natin kanina, sandigan natin ang Panginoon. Siyang matibay na sandigan. Alam niyo po kung naalala niyo, ewan ko sa mga kasabayan ko lang, ba't yung naturo ko si H.E. bigla? Alam niyo po dati, merong isang bangko, ang slogan nila, subok na matibay, subok na matatag. Amen? Bangko Pilipino. Praise God, Pero nawala din. Amen? Wala din. Wala na Bangko de Oro na ngayon. Amen? Alam ni Pastor doon, sa ni Pastor Alisa. Amen? Sa si sister. Pero nawala din, Ibig sabihin noon, sabi nga ng Bible, heaven and earth will pass away, but only my word will not pass away. Amen? Kaya, alam niyo po, sa mundo na ito, na ating ginagalawan, trabaho mo, kalakasan mo, yung kagandahan mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yung buhay mo, na dating nagbabago po lahat yan. Pero isa lang ang tinitiyak ng Panginoon. Kapag ikaw ay may kanyang salita, merong Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, ang tinitiyak ng Panginoon, you are founded in a solid foundation. Amen? Kahit anong mangyari, sabi mo sa katabi mo, kahit anong mangyari, tayo pa rin ang magkakasama.
kasama natin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Alam niyo po talagang God is good sa ating mga buhay, na ito pong Word of God na binibigay ng Panginoon sa atin, revelation, ano? Alam niyo po ba na nung binabasa natin ito, nai-imagine niyo po ba, kagaya ko, ano? Sabi mo sa katabi mo, na-imagine mo na ba yung patutunguhan ng buhay natin? Kasi ito, yung revelation, ano? Yung dinidiscuss natin, yung mga jewels, amen? Yung mga haligi, yung mga new city, no? New earth and new heaven. Amen? Ay magandang pangako ng Panginoon sa atin. Ano? Kaya yung dito pa lang, habang binabasa mo yung salita ng Diyos, nakakatch mo na yung pangako ng Diyos na gagawin niya sa'yo. No? Lahat ng sa Diyos ay maganda, matibay. Ano? When we say about foundation, we are talking about stability. Amen? We are talking about protection. Amen? We are talking about good things. Ano? Alam nyo, pag pinag-uusapan natin uli yung diniscuss ni Pastora nung last Sunday about alahas, baka maghanap kayo ng alahas. Amen? Kung sa ngayong ginto pa lang yung meron tayo. Amen? Pero hindi malayong mangyari, lahat yan na pinapangako ng Bible, ano, sa Revelation, mangyayari po sa ating buhay. No? Kaya sabi ng Panginoon, my plans for you is to prosper you and not to harm you. Kaya sa Panginoon, walang hindi pwedeng mangyari sa atin. Amen. Kayang gawin ng Panginoon lahat. Ano? Kapatid, kung ang sitwasyon mo sa panahon ngayon, sa tingin mo parang mahirap. Amen. Sa tingin mo parang walang pag-asa, just trust the Lord. Amen? Doon ka tumingin, doon ka mag-focus ka. Sabi nga ng Colossians 3, set your affection on things above. Amen? Doon ka tumingin sa magandang gagawin at plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sometimes maraming distraction, sometimes maraming mga ginagawa ang kaaway sa atin. No? But take heart, no? Sabi nga ni Jesus, I overcome the world. Amen? Napagtagumpayan na ng Panginoon lahat ng merong mga trials sa buhay natin. Amen? Kaya saan ka patitingin kung hindi? Doon sa author and finisher of our faith. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya sa gabing ito, your life is built and strong and foundation. You have to believe, no? Kailangan mong maniwala na ang Diyos talaga nilalagay ka sa magandang pundasyon. No? Kaya minsan mukha na tayong haligi. Yung mga babae, anong tawag sa kanila? Ilaw ng tahanan. Amen? Minsan napupundi rin, ano? Pero hindi, ano? Kapag may Jesus sa buhay, nagiliwanag. Praise God. At yung mga kalalakihan naman, no? Haligi ng tahanan. Amen? Praise God. Hallelujah. So tonight, meron po tayong tinatawag na 4 revelations that God wants to build in our life na lalong makakapagpatibay, no, ng ating pananampalataya, makakapagpatibay ng ating kasiguruhan. Ano? The Lord assure us always of good things na ipagkakaloob niya sa atin. Praise God. Hallelujah. Number 1 na revelation of new and firm foundation sa buhay natin is God's Word is the foundation of our faith. Amen. Praise God. Ano? Sino po naniniwala dito na yung salita ng Panginoon is the foundation of our faith? Amen. Sa salita ng Diyos, maraming nagbago sa ating buhay. Ano? Sa salita ng Panginoon, na tayo ay, ano tawag dito? Na tayo ay nanalig, no? Nanampalataya, ano? Everybody say faith. Kailangan talaga mayroong faith, ano, ang isang bawat isa. Kasi pag walang faith, sabi ng Bible, faith is the substance of all things we hope for. Amen?
lahat ng inaasahan natin sa Panginoon ay is by faith, no? Na ayon sa ating pananampalataya. Amen? At sabi din ng Bible, faith cometh from hearing and hearing the Word of God. Kaya naman, lagi tayong nire-remind, ano, na magbasa, mag-meditate, at i-apply ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Sino po naniniwala dito nung in-apply niya yung salita ng Panginoon sa kanyang buhay, marami ang magandang nangyari sa kanyang buhay. Amen? Ang Bible po punong-puno ng magagandang commandments, ano? Magagandang mga wisdom, no? Na doon lang nire-reveal ng Panginoon sa atin through His Spirit. Amen? Yung Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin para yung pananampalataya natin sa Diyos lalong maging malakas, ano? Lalong tayong maging manampalataya sa salita ng Diyos at sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Saka dito, yung sabi ng Bible, let's open nga yung natin, yung scripture natin kanina. Matthew chapter 7, 24 to 27. Basahin po natin uli. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Diyan lang po muna tayo. Kaya pala, ano, ang sabi po dito, yung words of mine, sabi ni Jesus, kapag in-apply po natin o ipin-practice natin, ano, is like a wise man. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wise ka talaga. Amen. Dati yung pagiging wais natin, yung bang tayo ay laging lagi tayong gusto natin sa advantage natin. Amen. Yung bang tayo ay maka-gain lagi, no, out of anybody else. Amen. Makalamang tayo. Pero ngayon, yung pagiging wise natin by the word of God, ano? Ay yung bang pagiging wise natin, yung bang kakaiba, ibang pagka-wise ito. Amen? Yung pagsunod natin, yung pag-meditate natin ng Word of God, ay nagiging advantage sa atin while we give glory to our living God. Amen? Yun ang kagustuhan ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, we give glory to our Lord Jesus Christ. Ano? Na kapag tayo ay nagpahayag ng salita ng Diyos, ano? Sabi nga ng Proverbs 11:30, ano? Those who win souls is wise. Amen? Di ba nakakatuwa pag nag-i-evangelism tayo, nagsishare tayo ng Word of God, ano? Binibigyan mo na yung sarili mo ng kakaibang kaligayahan. Amen? At nag-glorify yung ating Panginoon. Amen? At sabi dito, yung pinapractice mo, yung salita ng Diyos, para mo na rin i-build yung house mo o yung buhay mo on His rock. Amen? Kaya kapag ginagawa mo pala, pinapractice mo, ina-apply mo sa buhay mo, yung salita ng Diyos, lalo nagiging solid ang iyong buhay. No? Yung bahay mo. Amen? At sabi ng 25, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. No? Yet it did not fall. Amen? Because it has its foundation on the rock. Kaya alam niyo po, brothers and sisters, kapag ang buhay pala natin ay nakatanim sa salita ng Diyos, founded in the Word of God, ano, asahan mo, dumating man yung mga pagsubok, dumating yung mga challenges sa buhay natin, ano, minsan mga hindi inaasahang pagkakataon, pero ito sinisiguro ng salita ng Panginoon, ano? Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka mashe-shaken up. Hindi ka babagsak. Ang Diyos ang magtatayo sa iyo. Maraming mga suliranin at problema, pero hindi mo mararanasan yung ikaw ay iniiwan o pababayaan. Amen? Praise God. Hallelujah. So, ito po yung foundation na meron tayo sa Panginoon. Amen? So sabi dito, and by this God assure us, if we build our life on Him,
we shall withstand any storm. Amen? Lahat ng mga pagsubok mapagtagumpayan natin. Sino dito dumaan na sa pagsubok? Amen? Lahat naman tayo. Alam niyo po, challenges is one and trials is one way the Lord is allowing, one thing that God is allowing in our life. Amen? Upang masubukan po yung ating pananampalataya, upang masubukan yung ating pananalig sa Kanya. Amen? Alam niyo po, hindi naman sinasabi natin na the more challenges we have, the more chances of winning. Hindi pala. The more challenges we have, maraming mga pagpapalang darating sa atin. No. Ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng bagay na pinagkakalob niya sa buhay natin. Amen? Sabi nga ng Romans 8:28, for we know God, buksan mo na nga para maunawa natin lahat. Sinimulan ko lang para tayo lahat ay magbasa. Amen? Praise God. Romans 8:28. Ang ganda po kasi nitong verse na ito. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka talaga ni Lord. Alam niyo po si Lord, tinatawag niya talaga yung mga alam niya na talagang sa una, no? Hanggang sa huli ay gagamitin niya. At lahat na nangyayari sa buhay natin, it was set by God for our own good and to those who love Him. Amen? Sabihin mo, I love you, Lord. Amen, ano? Kaya, we have been called according to His purpose. Amen? So, yun po yung number 1 natin, ano? God's Word is the foundation of our faith. Amen? Number 2, God predestined us to live in His wonderful plan. Kaya ito yung sinasabi ko kanina, ano? Yung predestined na tayo pala sa simula pa ay tinawag na ng Diyos. Let's open Ephesians chapter 1, 11 to 12. Basahin po natin. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Amen? Sabi ko nga kanina, yung predestined, ano? Sa simula pa, hindi pa tayo pinapanganak. Amen? Ay tinawag na tayo ng Panginoon. Pinili na tayo ng Diyos. No? Kagaya ni Pastor Don, ano? Ni Pastor Alani, ating mga leaders natin. Tinawag ng Panginoon yan. Amen? Upang gamitin, ano? At maglingkod para sa kanyang kapurihan. Amen? Who works out everything in conformity with purpose of His will. May purpose talaga si Lord sa buhay natin. Amen? Hindi lang tayo basta nag-abroad. Amen? Hindi lang tayo basta nagtatrabaho dito. Amen? Meron palang divine purpose ang Panginoon sa ating buhay. Amen? At yung purpose na yan po ang maglilid sa atin upang lalo nating makilala ang Diyos at magpagamit sa Diyos. Amen? In order that we who were the first out, our hope in Christ might be for the praise of His glory. Amen? Para sa ikalulwalhati ng ating Panginoon. Amen? So, one of the great promises of God, no? Yung bang pinili niya tayo. Amen? At sa pagtawag ng Panginoon sa atin, lalo natin siyang nakikilala. Amen? Lalo natin nauunawaan yung mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya minsan naiisip mo, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, doon pa ako dumadaan sa matinding trials? You know? That is one of the most question asked by any Christians na nagtatrust sa Panginoon and yet dumadaan sa matinding pagsubok. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, ang Diyos talaga maraming mga magagandang plano sa atin. And by that,
yung mga pinagdadaanan natin, minsan sa trabaho, sa health, amen, sa pamilya, lahat po yan ay nakaano na sa Panginoon. At malalaman lang pala natin yung mga bagay na yan by knowing God and through His Word and the Word of God Himself, no? The Holy Spirit itself will reveal unto us yung mga bagay na yan. At doon mo na lang malalaman yung nangyayari sa buhay mo is part pala ng isang magandang plano ng Diyos na nasa huli ay doon natin nalalaman, kaya pala dumaan ako sa pagsubok na yon. May magandang gagawin ang Diyos sa akin. Kaya pala ako dumadaan sa financial trouble, even ay para matuto ako sa pag-handle ng aking finances. Amen? Kaya pala ako nawala ng trabaho kasi may bagong ibibigay na trabaho si Lord sa akin. All things new, sabi nga no, last month. Amen? Kaya yung mga bagay na yan, only the Spirit of the Lord will reveal unto us. Amen? Kaya sabi nung Revelation 21:10, si John, the beloved, no, is being carried away by the Spirit. Dinala siya ng Espiritu doon sa new city, no? The new holy city. Carried away, sabi nung Bible, minsan tayo po ay nakakarried away noon dati, no? Sa maraming bagay. Nakakarried away tayo ng mga emosyon. Amen? We are being carried away by the situation. Amen? We are being carried away, no? Sa mga nangyayari sa ating paligid. Amen? Masyado tayong busy. Busy pala. Ba't nga ba? Parang busy kapitan na. Yung Pilipinas kasi ngayon medyo nagiging politika na yung natin, yung buhay natin minsan. Pero hindi, ang maganda pala, pag may mga ganong pagkakataon, sabi nga natin, let's focus doon sa magandang gagawin ng Panginoon. No? Let's pray continuously sa ating bansa. Amen? Kaya minsan, yung bang nabibisi tayo sa maraming bagay, we are being carried away by so many things. No? At nakakalimutan natin yung magandang ibinibigay ng Diyos sa atin, yung ipinapahayag niya sa atin. No? Kaya nga, sabi nung doon sa Revelation 21:10, no? The Spirit is the one who revealing things to us. Amen? Kaya sabi dito let's open yung Bible sa 1 Corinthians chapter 2, verses 9 to 10. Sabi po dito, basahin natin. However, as it is written, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. But God has revealed it to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Amen. Kaya pala ngayon, nalalaman mo na ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Noon dati, being a natural man, noon tayo pa ay hiwalay sa Diyos, ay hindi natin nalalaman na ang buhay pala natin ay may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pinipilit nating maging malakas sa ating sarili. Pinipili nating gawin ang lahat. We are being so desperate, so many things. Bisan kaya ang iniisip natin, kaya nating payamanin ang ating sarili. Di ba? Bisan iniisip natin, magtatagumpay ka nang dahil sa iyong mga gawa. Pero minsan, madalas pala nagpe-fail. Alam niyo po, ang isang tao na tunay na malakas, tunay na talagang tawag dito, yun talagang malakas siya pala yung hindi naniniwala na siya itunay na malakas. Diba? Sabi nga ng Bible, not by might, not by power, but by the Spirit of God, says the Lord. Amen? Kaya pag dati, nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Diyos, yung buhay natin, masyado tayong nilalagay natin na kaya natin gawin lahat. Amen?
Hindi, wala, kaya natin na tayo po'y masyadong nananalig sa ating mga sarili, sa ating mga pinag-aralan, sa ating kakayahan. Ano? Tama po yan. Kaya lang, ang Diyos mismo po nagsasabi na siya po ang makakatulong sa atin. Siya po ang ating kalakasan. Amen? Sa kanyang spirit. Kaya nga dito sa binasa natin, ngayon, by the revelation of God, ay nakikita na natin yung magandang plano ng Diyos sa atin. But God has revealed it to us by His Spirit. Amen? At yung pag tayo ay nagbabasa at nakakakinig na salita ng Diyos, yung Diyos mismo na ating tinatawagan, na ating nilalapitan, ay nagre-release ng kanyang spirit sa atin. Ang tawag po doon ay spiritual wisdom. Amen? Sabihin mo sa katay mo, may wisdom ka ng Lord. Amen? Kaya pala tayo minsan, nagugulat ka, hindi mo napag-aralan ito. Amen? Nagugulat ka, parang sa sarili mo, parang hindi mo kaya. Pero yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, itinuturo sa atin. God is revealing His wisdom, His power, His plans. Kaya itong Book of Revelation talaga, pag binasa natin, maraming revelation. Amen. Maraming i-reveal ang Diyos sa atin. Kagaya nito, pinag-aaralan po natin. So, number 3, ay God builds His holy temple in you. Amen? Alam niyo po doon sa binasa natin yung Revelations 21, sabi ni John, itinuro sa kanya ng anghel, nakita niya lahat yung majestic, yung magagandang bagay, yung holy city ng Panginoon. Pero sabi doon, sa Revelations 21 verse 22, hindi pala nag-build ng temple ang Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos mismo, sabi doon, I did not see a temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya sa panahon natin, ang Diyos ang nagsabi, our body, our life is God's temple. We are the temple of the Holy Spirit. Praise God. Kaya sa buhay po natin, sino po naniniwala dito na talagang tayo ay ang templo ng Diyos? Amen? Pinananahanan tayo ng Panginoon, amen, ng kanyang pag-ibig, amen. Kaya po talagang ang Diyos talagang pinapatibay, pinapatatag po yung ating buhay, Pinapatatag yung, alam niyo po sa panahon ngayon, ang talagang gustong ibigay ng Panginoon sa atin yung katatagan. Amen. Kapag meron kang katatagan ng Diyos, you are being founded in the solid foundation, Kahit saan ka magpunta, kahit anong mga darating sa buhay mo, mapagdadaanan mo. Amen. Magiging matagumpay ka. Praise God. Hallelujah. And God's built His holy temple in you, and you are the temple of the Holy Spirit. Walang ibang tirahan ng Diyos sa natin kung hindi. Dati naniniwala tayo, ang templo ng Diyos yung simbahan talaga. Amen? Pero sa ngayon, God is revealing to us, you are the God's temple. You are the temple of the Holy Spirit. Buksan natin yung 1 Corinthians 3:16. Amen? Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Amen? Alam niyo po, pagka yung biyaya ng Panginoon sa atin, yung pag-ibig ng Diyos. Kagabi nandun kami sa Bible study, si Pastor Don nag-discuss, talagang sa amin yung John 14:23. Amen? Talagang kapag pala yung pag-ibig ng Diyos, ay nasa atin, yung pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus nagdwell sa atin. Amen? He will manifest Himself unto you. Praise God. Hallelujah. Kaya kapag ikaw pala ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, at yung pag-ibig na yan ay mai-share mo rin sa ibang tao. At makikita yung pag-ibig
ng Diyos sa iyo, nabubuhay. Amen. So, praise God po, buksan nga natin yon yung, John 14:23. Naku, may tugtog na. Ayan. Basahin po natin. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Amen? Kaya yung buhay po natin, sa ating pagmamahal sa Diyos, no? We will keep His word, and and the Father will love us, and will come to Him and make our home with Him. Pinaghaharian po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? At kapag naghahari ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, lahat ng magagawa mo, amen, is nakalulugod sa Panginoon. No? Naranasan niyo po ba yun na talagang inalaw mo ang Panginoon sa iyong buhay, nawawala na yung mga dati nating gawi. Total transformation. Amen? At hindi ka na nagugulat. Amen? Kasi ang presensya ng Panginoon, He is the one leading your life. Amen? At yung buhay mo parang hindi mo nakakalimutan mo na yung mga struggle mo. Amen? Nakakalimutan mo na yung mga dating nangyari sa iyong buhay. Sabi nga ng Bible sa Isaiah 43:25, even I will blot out your transgression, and I will remember your sin no more. Amen? Alam niyo po, di ba, ito yung nararanasan talaga natin ito. Isang patotoo po ito na dumaan tayo minsan sa mga pagsubok. Pero nung lumapit po tayo sa Diyos, nagtiwala tayo sa Diyos, parang dumaan yung panahon na 6 years struggle, amen? Dumaan yung mahabang panahon na ikaw ay parang sa tingin mo dati, gipit na gipit ka, wala kang, kapos na kapos ka, amen? Pero busog na busog ka. Praise God, Dun, kung kailan ka may trial, saka gumaganda lalo. Amen? Amen? Totoo yun, di ba? Kasi trials is part of being a Christian. Amen? Na kapag may mga pagsubok, pero may Diyos. Amen? May Jesus sa buhay. May pinagtitiwalaan, may pinagkukunan ng kalakasan. Amen? May pinagkukunan ng pananampalataya. Amen? Hindi ka nagkukulang sa iyong panalangin. You will overcome. Amen? Mapagtatagumpayan mo ang lahat. No? At yung nilagay mo sa puso mo na ikaw you are founded in a solid foundation, na anuman yung mangyari sa buhay mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? That is the one great truth na pinagkaloob po ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ko nga yung I myself, no, yung patotoo ko po dati na nagka-problema sa financial, no? Siguro mahabang taon na yon. Sabi ko nga doon sa iba, pag sinishare ko to, nagugulat sila na ganun pala yung katindi nung sitwasyon dati. Pero sabi ko nga sa kanila, hindi ko na naaalala halos yung kung paano day-to-day struggle, Kasi nga, nilagay na ng Panginoon yung niya. Umaga, dumaan lang tayo sa sitwasyon na yon, pero the Lord erased, Kaya nga merong tinatawag na new and firm foundation. Amen? The old things has gone, the new has come. Amen? Binabago ng Panginoon uli yung ating perception sa buhay. Amen? Binago na ng Panginoon yung lahat ng mga nangyari sa atin na hindi maganda. Dinidelete na. Amen? Remove. Tinatanggal na ng Panginoon at pinapalitan ng magagandang bagay, magandang vision, magandang revelation, magandang pananaw. Amen? At papunta na tayo lahat doon sa
magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Gusto ba natin lahat yun? Amen? Palakpakan natin si Lord. And lastly, na gustong ibigay ng Panginoon sa atin is living in a new life in Christ. Amen? And knowing na tayo ay nasa new holy city. Amen? Alam nyo, brother and sister, kahit po tayo may mga problema, may mga pinagdadaanan ngayon, always believe, kasama ka rin doon sa new holy city. No? Don't separate yourself. No? Kaya nga, ang Diyos talaga, kailangan talaga yung buhay natin, ilapit natin sa Kanya. Amen? Sabi nga natin ito, new life, as you live in the newness of life in Christ, take the complete joy. Amen? Of life that only can God give us, that we know that our life is surrounded by great abundance, blessings, protection, and let us continue to trust Him, obey Him, and serve Him, and to follow His decree. Amen? And work out your salvation with fear and trembling. Alam niyo po, talagang si Lord talaga pinlano na sa ating buhay na tayo ay maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, ano? At nakakatawa. Kayo ba pagka yung sa mga gawain natin, no? Nararamdaman natin kahit na yung we are busy sa mga gawain ng Panginoon. Kung kailan ka mahaba yung oras mo sa gawain, ganon kalakas ka sa umaga paggising mo. Amen. Kami nga, minsan, nagta 12 hours Bible study. Naranasan niyo po ba yan? 12-hour Bible study. Kagabi kasi nasa Bible study kami, marami sobrang pagkain. Kaya nakapag-take out pa. Kaya tanghali ako pa kanina, kaya 12 hours kong daman-dama yung Bible study namin hanggang tanghali. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po ang nakakatawa at masaya sa gawain ng Panginoon. Amen. The joy of the Lord is our strength. At hindi tayo minsan parang wag po tayong manghinaya sa mga oras, panahon na binibigyan natin sa Panginoon. Yung pera natin, binibigyan natin. Lahat po yan ay counted sa Panginoon. And the Lord is very rewarding God. Amen? Lahat po yan ay ibibigay niya sa atin. At yan po ang magandang plano ng Diyos sa atin. Alam niyo, nung binabasa ko yung Revelation sa last part niya, may isang plano ang Panginoon doon na sabi niya sa Revelations 21, verse 25 to 27. Babasahin ko po. And the gates of it shall not be shut all by day. There shall be no night there. Amen. Walang gabi doon sa New Holy City. Ibig sabihin, wala ng darkness. Amen. Wala ng kadiliman doon sa mga naka-receive ng pangako ng New Holy City of God. Amen. And they shall bring the glory and honor of the nation into it. At yung sabi doon sa 27, and there shall be bring the glory and there shall be no wise enter into it anything. Basta sa 20, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose name are written in the Lamb's book of life. Alam niyo, isang pangako ng Diyos sa atin, na mailagay na yung ating buhay doon sa book of life. Amen? May mga pinagdaanan tayong hindi maganda sa buhay natin, Sabi nga doon sa mga pinakita ng Diyos doon sa foundation, yung mga jewels. Ang ibig pa sabihin nun, yung pupuntahan po natin, Sabi nga, heaven on earth, Yung nangyayari dito sa lupa, nangyayari din sa langit, Kaya lagi nating prayer, is let your kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Amen? Yung pangako ng Diyos sa atin, sa buhay mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, lahat po yan ay ipagkakalob sa atin ng Panginoon,
even yung kaligtasan po natin, no? Yung Holy City, new Holy City at yung kanyang foundation, yan po signifies the grandeur of God. Malaking kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. We are being assured by God, na tayo lahat ay belongs to the kingdom na hindi lang mayaman, hindi lang sobrang ganda, no? Ay tayo po lahat ay belong sa magandang pangako ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya. Amen? Kaya kung sa gabing ito, na-receive mo yung magandang pangako ng Diyos sa buhay mo, na binibuild ka niya, no? Binibuild niya yung kanyang foundation sa buhay mo. Pinapatatag ka ng Panginoon, no? Pinapakita niya yung magandang pangako niya sa buhay mo. Believe that God will do it for you. Amen? Believe that God will answer your prayers. Believe that God will fulfill His promise. Alam niyo po, isang pangako ng Diyos sa atin is bigyan tayo ng kasiyahan ng Panginoon. On my last verse, sabi po doon sa John 15, 9 to 11. Dito na po ako magtatapos sa John 15, 9 to 11. And as the Father had loved me, so I have loved you. Continue in my love. Verse 10, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in His love. And 11, these things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Sa ibang translation, that your joy might be complete. Amen? Ano po, ang Diyos ay binibigyan tayo ng magandang revelation para yung buhay po natin, maranasan po natin yung kaligayahan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. The Lord has promised us everything. Amen? Para po yung ating joy may be complete. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At tinatawagan ko na po si Reverend Don Tuason para po sa ating prayer. Hallelujah. Thank you, Lord.